Sinisi naman ni Senador Rodante Marcoleta si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para sa anya'y planadong plunder case laban sa kanya. Layon umano nitong makulong siya para pigilan ang investigasyon sa flood control scam at para hindi siya makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Yan ang sagot ni Senador Rodante Marcoleta sa anunsyo ng ombudsman na sasampahan siya ng reklamong plunder o pandarambong dahil sa hindi niya idineklarang 75 million pesos na natanggap na regalo o donasyon. Sabi ni Marcoleta, gusto lang siyang ipakulong para pigilan ang investigasyon niya sa flood control scandal at para hindi na siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Tanong ni Marcoleta, bakit siya ang inuuna at hindi ang mga taong nasa likod niya ng nakawan? Yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Ang sinisisi rito ni Marcoleta, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay itong September 23 Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal. DOJ Secretary pa noon si Remulla. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Sa budget hearing ng ombudsman noon, nagbigay ng paglilinaw ukol dyan si Remulla sa pamamagitan ng budget sponsor na si Senador Sherwin Gatchalian. He is expressing to this august body that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Bintang ngayon ni Marcoleta, planado ang plunder case laban sa kanya. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Puwerta agad ni Lacson, nanggagaslight o nanlilin lang na naman si Marcoleta. Hypothetical o halimbawa lang daw ang sinabi niya noon tungkol sa 9 na senador na posibleng maaresto. Kinocompute niya kasi noon kung ilan ang matitirang aktibong senador at ilan ang kailangang 2/3 na boto para makapag-convict sa impeachment trial. Samantala, no comment daw muna si Senate President Sherwin Gatchalian sa nakaambang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Pero paano kung manghingi si Marcoleta ng protective custody sa Senado? Wala pa naman yung case, kaya mahirap mag-comment. So, it's very hard to calculate. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.